Philippians chapter 3 verses 20 to 21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Magandang araw, ang tatalakayan pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang glorification. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Hazel Ocampo ay glorification begins at resurrection. Ang glorification po ay hindi agad-agad na nangyayari sa oras po ng kamatayan, kundi nagsisimula po yun sa muling pagkabuhay ng katawan, which is yung resurrection po. Ibig sabihin po, sa pagbabalik po ng ating Panginoon sa Kristo, yung mga mananampalataya ay bubuhayin muli at bibigyan ng bagong katawan na hindi masisira, hindi na magkakasakit, at hindi na mamamatay. Ito po yung umpisa ng glorification. Kapag yung ating katawan ay binigyan ng kaluwalhatian o glory, tulad po ng muling pagkabuhay ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa panahon po yun, hindi lang yung katawan o kaluluwa natin yung maliligtas, kundi pati yung katawan natin ay pinabanal at ginawang perpekto. Kaya kahit na nagsimula po yung kaligtasan sa panahon ng palataya o sa faith, yung glorification po ay nagsisimula sa bodily resurrection, kung saan mararanasan po natin yung buong epekto ng salvation. Ang natutuhan ko naman po sa mga lawang katuruan na Pastor Hazel Ocampo ay glorification is the climax of salvation. Ang glorification daw po yung pinakakasundulan, yung pinakarurok ng buong proseso ng salvation, mula po sa justification o pagpapawalang sala at sanctification o pagpapagiging banal hanggang sa glorification po. Ito yung huling yugto ng kaligtasan o ng salvation. Sa yugto po na yun o sa wakas na yun, wala ng kasalanan, wala ng kahinaan o katiwalian sa ating pagkatao. Ito po yung sandali na tayo po ay magiging ganap na katulad ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lamang sa spiritual na katangian, kundi sa physical. Ang pag-asa po natin ay nakatuon po sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo mula sa langit. Dahil sa kanyang pagbabalik, matatanggap natin yung ganap na kaligtasan, kasama na po yung pagbabagong anyo ng ating katawan. Kaya masasabi po natin ang glorification ay ang grand finale ng plano po ng ating Panginoon Diyos sa pagtubos sa atin. Wala nang luha, wala nang sakit, at tayo po ay mamumuhay sa walang hanggang kalawalhatian kasama ang ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ng Pastor Hazel Ocampo ay glorification is being like Christ in glory. Ang ultimate goal po ng glorification ay yung maging kagaya o maging Christ-like, kagaya po ng ating Panginoon sa Kristo sa kalawalhatian. Hindi po ito na mahulugan na magiging Diyos tayo, kundi magiging ganap po tayo na kawangis ng ating Panginoon sa Kristo sa kabanalan, sa kadalisayan at sa kalawalhatian, kung paanong ang ating Panginoon sa Kristo po ay nabuhay muli na may malulahating katawan. Hindi na limitado yung physical na batas ng mundo, o hindi na siya limited ng parang may hinihila siya ng parang tawag dito nature o ng tawag dito law of physics, ganun, law of science, ng ganun, law of basta ganun. Kasi kagaya pa ng physics, meron pang law of thermodynamics, law of inertia, law of ganun na pumipigil po sa o naglilimita po sa physical na batas ng ating mundo. Ganun din po yung magiging kalagayan natin, na hindi na po tayo limited ng physical law of the world, of the universe. Hindi na tayo maapektuhan ng kasalanan, kahinaan o kamatayan. Sa madaling salita po, ang glorification po ay sandali kung saan tayo muling binubuo ayon po sa perfectong larawan na ating tagapagligtas, which is our Lord Jesus Christ. Ito po yung fulfillment ng layunin ng ating Panginoon Diyos sa atin, na tayo po yung maging katulad ng kanyang anak. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.